ongoing actual navigation in front of my screen. Pero, I can still monitor my speedometer, my fuel consumption, my engine temperature, at yung mga iba't ibang indicator nandun pa rin. Pagdating sa mga 150cc, 160cc scooter category, dyan lumalabas yung mga maangas at yung mga high-tech na features na hinahanap natin sa scooter. Alam mo ba, meron namang bago ngayon. Eto, sa video na to, pag-uusapan natin ang pinakabagong 160cc scooter sa Pilipinas ngayon, ang QJ Motors Fortress 160 from Bristol. Price at 139,900. Grabe no, di hamak na mas affordable kaysa sa iba. Pero siksik sa features, saka mo maangas din yung makina eh. Ito pag-uusapan natin ngayon. Alam mo, pag tinitingnan ko to, merong kakaibang vibe eh. Parang high-tech ng itsura. Pero unang-unang busiin natin, porma. Pagdating sa harap mga brother, if you're coming face-to-face pagdating dito sa motor na to, para itong isang android robot or alien robot na nakatingin sa'yo. Ang tapang ng mata ng headlight niya na napansin ko meron tong 4 projector lights. Hindi lang to yung mga basta LED mga brother. So, you have 2 for the low, another 2 pagdating sa high. Meron din tong DRLs or yung daytime running light na nakalinya dito. Parang dalawang, alam mo yung maskara ng mga nakaganon. Ganun yung datingan niya. And then, meron tong some sort of a beak na medyo patulis. Kadalasan nakikita natin yung mga forma na ganito sa adventure scooters. Pero ito, meron siyang tuka, but hindi adventure yung dating niya. Gaya ng sabi ko kanina, it looks like a high-tech machine, a high-tech android robot na nakatingin sa'yo. Pagdating sa baba, makikita natin na malaki yung fender niya, front fender. And then, over here, pagdating naman sa taas, gusto ko yung signal light niya, linya lang na ganyan, yung parang minimalist lang na discrete, pero kitang-kita. Subukan nga natin. Ayan, no? Diba? It's very visible, but yung pagkakalagay ng signal light niya, not in a way para masira yung forma ng motor. Kasi kadalasan nakakasira ng forma yan, depende kung saan nakalagay yung signal light. Alam niyan, mga brother. And then we have a huge windshield right here na merong, syempre, may Bristol branding. At ang napansin ko dito, this is not adjustable para sa mga nagtatanong. Mamaya matitingnan natin pagdating sa riding position, kumusta nga ba yung angulo nito at saka yung taas nitong windshield na to in comparison dun sa mismong riding position natin. Pagdating sa handlebar, gusto ko to. Sa handlebar niya, what we have is a naked stainless handlebar. Yun yung isa sa mga gusto ko pagdating sa mga scooter. Kitang-kita mo yung pagka-bare, but at the same time, pagka-elegant kapag naked handlebar yung nandun sa motor natin. And then, over at the side, may kita natin maraming layers yung motor na to. Pakita ko lang sa inyo. So, instead of having one huge fairing na nandito, you have one gear here, isa pang gear dito, isa pang gear for the premium emblem for the QJ motor. Ganon din naman dito pagdating sa side. Tapos, matte black na yung gitna nito with textured surface dito. Tapos pagdating naman doon sa pinaka-footrest natin, iba rin yung texture niya for better grip. So all in all, pag tinignan natin, you will see a lot of lines, a lot of angles na hindi naman masyadong paturok o aggressive, pero makikita mo pa rin yung angas ng motor niya. Ito, maganda yung upuan nito. Yung upuan nito, ito yung rough texture mga brother. So you don't need to upgrade your seat cover dahil ano na eh, no? Ito yung magaspang na eh, no? Ang purpose nan, that will keep you in place. Patched yung design niya. Ibig sabihin, parang cut out siya dito, pinatch na ganon, and then visible yung kanyang stitches. That's for added forma at saka premium in design. Ngayon, pagdating naman dito sa side, heading into the rear, the pillion step or yung tapakan ng angkasa natin, malapad. Tapos pag tinupi natin, hindi siya nakakasagabag sa design. And then over here, hanggang dito sa likod, okay yung ano niya, tingnan niyo mga brad, yung pagkahati nung side fairings na heading or transitioning dito sa kanyang grab bar.
Pagdating dito, ang nagustuhan ko, parang part talaga siya nung flow nung fairings niya, yung pinaka-porma ng motor. At it doesn't become awkward. Kasi yung ibang mga grab bar, parang awkward pagdating na dito sa likod. Pagdating naman sa ating taillight assembly, malaki yung taillight assembly nito, parang in the shape of a spider na kalahati. Ganun yung dating niya sa akin. And then, yung signal light niya, strips of line pa rin na patayo. It doesn't take up that much space, pero very visible. At saka pagdating dito sa mismong ilaw, kitang-kita talaga. Yan. And then, we obviously have a large rear fender dito. And then, pagdating naman sa kanyang muffler, yan. Actually, basic lang naman. Usual muffler that we see, combination of the matte silver tsaka black to cover yung pinaka-muffler natin dito. And then, we have the Fortress 160 branding na embossed, hindi siya sticker. So, kung ako lang, if it's my preference, etong linya na to, yung decals na yan, I don't think I would need it pagdating sa forma kasi yung shape ng motor, yung angulo ng motor, and the way the accents came together, ano yun eh, the forma speaks for itself. Yung pinaka-forma ng motor speaks for itself. So, again, it's just my personal preference. Baka iba sa inyo, trip yan. Para sa akin, best na kulay dito sa motor na to is white, but if you prefer otherwise, may iba't ibang mga color choices para dito kay Fortress 160. Tsaka napansin ko siya mga brother in the past reviews that I've had, kahit sa iba't ibang mga motor, napansin ko iba yung quality ng fairings nito. Makikita natin yung parang ano, sobrang sturdy niya, sobrang kapal, sobrang premium nun yung dating. At saka yung pagka-white niya, hindi yung basta puti lang. Alam mo yung mga, sa mga SUVs, yung mga pearl white na tinatawag, parang ganun. Mas maganda actually ito sa personal. Isa yun sa mga napansin ko, kaya mapapatingin din talaga pag nakasalubong mo to sa kalsada. Available ang Fortress 160 sa iba't ibang mga branches ng Bristol at syempre available din sa Juan Moto Avenue. Kaya tara, check it out for yourself at tingnan nyo kung gaano kaangas tong motor na to. Ngayon, pag-usapan naman natin at importanteng pag-usapan naman natin yung makina. Pagdating sa makina, what we're going to have is a 160cc single overhead cam liquid-cooled hybrid engine. Yes, mga brother. Yan ang pinagkaiba ng motor na to sa ibang mga scooters in the 150, 160cc category na meron dito sa Pilipinas. Ang ibig sabihin ng hybrid engine, at the first initial launch, so let's say from stop, pag nag-accelerator ka, nag-throttle ka, you will have an electric assist para maiwasan yung mga dragging at saka mas maramdaman mo talaga yung rekta or yung response ng throttle. So you will feel that in the first 3 to 5 seconds para talagang umarangkada yung motor mo. Yun yung ginagawa ng hybrid assist. Usually ang kadalasan from a full stop at aarangkada ka. Ngayon, pagdating naman sa power, comparable ang power nito sa mga leading scooters or leading 150, 160cc scooters sa Pilipinas ngayon. You can argue na mas malakas pa nga ito. So abangan niyo yan kapag ito ay tinake out na natin at dinala sa real world. Alam niyo na yan. But nonetheless, this motorcycle will give you 16 horsepower at 8,500 RPM. At pagdating naman sa kanyang hatak, 13.7 Newton meters of torque at 5,500 RPM. So masasabi natin, when it comes to the leading brands, halimbawa, NMAX and Aerox and ADV and PCX, this is on equal par pagdating sa kanyang power delivery. Malaman na lang talaga natin yan when it comes sa pag tinesa natin to sa acceleration given the weight of the bike and the other components. So titingnan natin yung arangkada ngayon. So again, we'll take this on a full ride sa mga susunod pa nating videos, kaya be sure na nakatune in kayo sa lahat ng mga motorcycle news updates dito sa Motor ni Juan. Available tayo sa YouTube, Facebook, TikTok, and Instagram. Pagdating sa preno mga brother, before I proceed dun sa actual specs, ino-note ko lang na gusto ko na meron tong actual handbrake. Ayun, and very sturdy. Ibig sabihin, hindi yung mga flimsy or yung mga parang alanganin na handbrake. Makapal yung handbrake niya. Nakakatulong to pagdating doon sa mga parking natin sa mga hindi pantay na kalsada, yung mga slope, mga pababa, at least secure yung motor mo. Yung rear wheel mo, hindi yan gagalaw. At to disengage, brake lang natin. Okay na. Tsaka isa pa, adjustable yung brake lever niya. So meron tayong 4 levels depending on the preference ng layo ng pagbe-braking mo. So for that, okay siya. Plus point na kagad when it comes to the brakes. And then pagdating sa harap, what we have is a single disc brake.
wide enough diameter to give us that dependability and confidence when it comes to the stopping power. Ngayon, pagdating sa likod, yung ibang 160, 150cc scooter, di ba, ano siya? Drum brake pa rin. Impressive. Dahil what we have here is also disc brakes, mga brother. Ang good news pa nun, this motorcycle has dual channel ABS. Ang ibig sabihin lang nun, pag merong anti-lock braking system ang mga motor natin is it prevents the locking kapag tayo ay napabrake ng biglaan, sobrang bilis for emergency, bigla mong napresang kahit na anong preno mo, mapaharap o mapalikod, it will prevent our brakes from locking kasi pag ang disc brake na yan ay nag-lock, dyan naman nagkukos yung skidding ng motor which will in turn lead into an accident o kaya semplang. Ang ginagawa ni ABS, pag sobrang napreno mo yan, imomodulate niya yan, parang titimplahin niya. Hihinto ka pa rin, you will have a better stopping power, but your braking is safer. On top of having dual channel ABS, alam niyo ba, ang motor na to merong traction control system. Yes, mga brother. Para sa mga hindi pa rin nakakaalam, at ngayon pa lang nakakapanood ng video ko ang traction control system, ito yung kapag sobra na yung spin, yung gulong natin sa likod dahil let's say madulas, mabuhangin, nag-corner ka, hindi na pantay yung andar niya, hindi na pantay yung friction sa kalsada, dun sa mismong ikot ng gulong natin sa likod, yung TCS or yung traction control, yun naman ang nagmo-modulate. Yun yung tipong tumitimpla para sakto pa rin yung andar ng gulong mo sa likod. Ang mangyayari niyan, pag nag-modulate yan, less yung chances na mag-i-skid yung motor natin, less yung chances na sisemplang tayo. Very, very good safety feature for a motorcycle in this category, tas at this price point pa. Suspension check tayo mga brother. In front, what we have is telescopic fork. Makikita natin yung distansya nito sa yung fender tsaka sa fairing. Tama lang for city driving. Siguro sa mga susunod na vlogs, pag na-ride na natin to, mas mabibigyan ko kayo ng accurate feedback when it comes to the suspension performance. Pero kung sasakyan natin at yung i-test lang natin yung play, hindi siya yung humahampas pabalik when it comes to ating front suspension. Ayun, no? So meron pa rin siyang play. So I'm anticipating na dahil dyan, maganda ang play ng front suspension nito. Hindi ka basta tutukod o kaya hindi siya matagtag. But then again, abangan nyo kapag ni-ride na natin mismo itong motor na to. Idadaan natin to sa mga malulubak para mas mabigyan kayo ng accurate performance review. Ngayon, pagdating naman sa likod, meron tayong oil dump, dual suspension na rin. Yan, dalawa yung dito. So just the same, kapag sinakyan naman natin, yan. In terms of the bounce, mas nararamdaman ko yung, this is more on the stiffer side if compared sa ibang mga scooters in this category. Pero titingnan natin yung mismo laro na to once we take this outside. So sa mga susunod na videos natin, abangan niyo yan kasi sigurado, I can't wait na matest natin to sa labas. Alam niyo naman tayo, pag nagre-review tayo, hindi lang tayo nasasatisfy sa mga ganitong specs review. Talaga sinusubukan natin sa iba't ibang mga kalsada at iba't ibang mga sitwasyon para mahatid sa inyo yung mga impormasyon na yan. Pagdating naman sa gulong, what we have are both tubeless tires. Sa harap, meron tayong sukat na 110/80/14. Tapos sa likod naman, meron tayong 130/70/13. So, in terms of the tire size, hindi na tayo mahihirapan dahil napaka-common naman ng sukat ng gulong na yan. Sa mga interesado, you may use me as reference pagdating sa seat height ng motor na to and overall riding position. I am 5'10" in height. Sakyan natin ngayon. So, mababa lang. Very Pinoy friendly, very Asian friendly ang seat height ng motor na to. Kita nyo naman, lapat na lapat yung aking mga paa at saka medyo nakabend pa. So, hindi ako todo nakastretch. Ngayon, pagdating naman sa ating overall riding position, so napapansin ko, gaya nung sabi ko kanina, ramdam mo yung kapit ng upuan pag sinakyan mo itong motor na to dahil dun sa rough edges na meron dun sa kanyang seats. And then, standard riding position, ito. Sakto lang naman yung pa ko dun sa pinaka-footrest siya. May konting-konting sobra, few millimeters, but ang maganda nun, I still have enough room para igalaw-galaw yung pa ko. Hindi katulad ng iba na naka-fix na lang na ganyan. This also has an extended footrest. So, tingnan natin kung kasya yung aking paa. For reference, mga brother, size 10 ng aking sapatos. So, mapapansin nyo, merong konting sobra. Kumbaga, hindi lapat na lapat yung pa ko sa buong extended footrest ng motor na to. Which is for me not an issue naman talaga kasi ginagamit ko lang naman to kapag nag-uunat sa mga long ride. Ang maganda nito, yung pagka-extended ng footrest niyan, again, height ko 5'10", nakadiretso yung paa ko.
Kasi alam niyan, sa mga ibang mga scooters naman na may mga ganitong riding posture, medyo nakabend pa yung paa mo kahit naka-extended footrest. So at least ito, lapit pa akong konti yan, naka-stretch na. So this will be a huge deal when it comes to long rides naman natin. Pagdating naman sa manibela, napansin ko mas malapit yung manibela sa rider. Hindi siya masyadong mataas, pero malapit siya. When it comes sa ating driving sight, in relation dito sa panel natin, enough yung angulo ng digital panel natin para hindi na tayo masyadong yumuko at makita natin yung mga information while riding. Isa pa pala sa mga napansin ko, yung ibang mga windshield na na-encounter ko, parang may grado yung windshield. So, nakakailang tumingin. Ito, malinaw siya. May konting-konting curve lang along the edges, which is normal kasi naka-curve. Pero kung sa dito natin titingnan, malinaw siya. Kumbaga, hindi siya nakakailang tingnan kasi malinaw. Okay, pagdating naman sa manibela, mga brother, mas malapit to sa rider. Tingnan natin yung pag sumagad tayo ng turning radius. Yan. So, sagad na turning radius sa aking height, sa sayad, ito na, yung sagad na to. So, sa sayad siya sa hita ko. So, you have to make a conscious effort para iiwas yung hita mo just in case you really have to maximize yung turning radius mo, mapakanan or mapakaliwa. But nonetheless, in terms of control, komportable siya, tama lang yung distansya ng manibela, at saka mukhang sagaran din yung turning radius. So sa mga tight turns, hindi ka mahihirapan ito. Lalo na if, napasok ka sa mga eskinita, yung mga ganyan. And then sa angkasa natin, ang forma kasi ng seat nito, pag-iit siyang ganyan. So depende na lang sa preference ng iyong angkas kung okay na sa kanila yung lapad nito. Siguro sa iba okay na. Pero baka sa mga medyo kung mas malapad yung mga iangkas natin, mas maganda i-test nyo na rin muna to. Pero ang lambot ng upuan. Lalo na dito, yung sa angkasa, no? Ang lambot ng upuan niya, tama lang yung timpla ng foam. And then for the rider, ito nakikita nyo, parang meron ditong support that keeps you in place. Tapos texture surface. Okay yung riding position nito. Yun na lang siguro. Ito, kung ikaw ay kasing height ko at pataas pa, just be conscious pag sinagad mo yung turning radius mo kasi baka tumama sa'yo, mailang ka. It's something that you can get used to naman. Features muna tayo mga brother. Unahin na natin. This motorcycle has this keyless system na. Actually, yung pagka-keyless nito, marami pa ring feature because pwede kong buksan yung ating compartment nang hindi ko dinidikitan or nilalapitan yung motor. Yan, narinig niyo yung tick. Diba? Isa pa. Yan na, nakalock siya. Buksan natin. Yan. Para mabuksan yung ating underseat compartment. Sa ating underseat compartment, good enough space. Some full face helmet would fit. Depende na lang sa shell size. Hindi lahat ng full face helmet magkakasya dito. But definitely some open face helmet. Kasya siya. Maganda. Medyo mas palalim pa siya. And then you still have enough space here para paglagyan pa ng kung ano-ano. Ngayon, nabanggit natin kanina, keyless. Meron tong answer back system but in the form of a light. Kasi pag ito ipinindot natin at hindi natin alam kung nasa ng motor natin, this would give out a signal or a light indicator para sinasabi ng motor mo, huy, nandito ako. Yan. So, somehow mag-hazard switch siya para pag pinipindot mo to, yung ating answer back, mas mag-locate mo kung nasan yung motor mo. Another way para mabuksan yung upuan natin as long as nasa iyo itong susi na to is just press the seat button. Yan. Mabubuksan na siya. O kaya naman, just in case lang na hindi mo mabuksan using the remote, using the turning knob, then itong susi na to, meron tong manual key. Yan. Para naman, may susi siya dito sa ilalim. So at least, alam mo na merong iba't ibang paraan para mabuksan yung seat compartment. For the fuel tank, okay na. Hindi ka na kailangan mag-disengage because andito na siya. What we have for the Fortress 160 is an 8-liter fuel gas tank. Malaki na yun. It's one of the biggest pagdating dito sa category na to. Susukatin na lang natin yung actual fuel efficiency nito para malaman natin kung gaano nga ba kahaba ang mababiyahin natin sa isang full tank. But for an 8-liter fuel tank, that's already a plus factor. Hindi ka na mabibitin pagdating sa mga long rides mo. Ngayon, we have a couple of front pockets, kanan at saka kaliwa. Ang maganda nito, covered parehas. Kasi pagdating sa iba, hindi siya di ba yung isa open lang, yung isa covered. Ito,
may cover parehas. Yan. Standard cellphone size, na natin kung kasya. Kasya. Actually, ang dami pa. Siguro mga 3 cellphone yung pwede mo malagay dyan. Tapos sa kabila, yan naman natin. Lipat natin yung cellphone natin dito sa kabila. Kasi nandito yung charger eh. Ayun, kasyang-kasya, walang problema. Ang maganda na ito mga brad, I was expecting a USB charger, pero meron na rin siyang Type-C sa loob. So that's an advantage. Kasi in case iba-iba yung gadget mo, yung isa Type-C, isa USB, at least both can be accommodated while you're riding. Pwede kang mag-charge gamit tong Fortress 160. At saka napansin ko, alam mo yung sa iba na mga motor, kapag nagbubukas ka ng mga front pocket, parang parang malamya, tas parang masisira. Ito hindi. Very premium yung feel pag nagbubukas ka, tsaka makapal siya. Yun yung sasabi ko kanina, sa kabuuan ng motor, maganda yung component or pagkakagawa ng plastic fairings na to. The same manner din naman dito sa front pocket. Hindi siya yung parang alanganin na parang itutulak-tulak mo talaga para bumukas o kaya sumara. Maganda yung quality niya. Okay, punta naman tayo mga brother dito. Isa sa mga favorite na feature ko sa motor na to, which is the phone connectivity. So we just have to turn this on. At ang kailangan lang natin gawin is press this, yung enter button for mga 3 seconds. And then lalabas na yung QR code. So pwede sa iPhones, iOS, or pwede rin naman sa Android. In our case, ang gagawin lang natin is scan the QR code na lalabas. So once we scan it and you have the application para mag-connect yung phone mo, all you have to do is press connect, tapos magko-connect na yan. Alright. Ayun na, makikita natin, it will immediately bring us yung maps ng area natin, which is accurate din naman talaga. And then, yan, meron tayong mga navigation features. Siguro kayo na lang ang maglaro. Ayan. So, meron na tayong built-in na navigation features pagdating dito sa motor na to. At saka isa pa sa mga features na meron is, ang favorite ko talaga is the screen mirroring. So, whatever we have dito sa screen natin, ayan, di ba? So, magagamit mo to, kung praktikalan lang na paggamit, is when you use the maps. So, mag-sample lang tayo, mag-entry tayo. Let's say, papunta tayo ng Juan Moto Avenue na napakaganda ng mga items dyan. Alright, so mangyayari nito, instead of having a phone holder, nandito na mismo yung mapa mo. In our case, ginawa ko lang naka-rotate yung screen ko. So, yung phone ko, pwede ko nang itabi sa pockets or kung saan man. And then, I will have an ongoing actual navigation in front of my screen. Pero, I can still monitor my speedometer, my fuel consumption, my engine temperature, at yung mga iba't ibang indicator, nandun pa rin. Yun yung isa sa mga magagandang gamit if you have that screen mirroring features sa phone mo. Naalala nyo yung sabi ko kanina sa riding position na okay yung peripheral ko dito, tapos at the same time okay yung riding view ko. Napakaginhawa kasi okay yung angulo niya, nakikita ko yung mapa ko dito, nang hindi ko masyadong kailangan yung muko, but at the same time, kita ko yung kalsada. So, you can play around with a lot of features pagdating sa phone connectivity, pero para sa akin yan ang pinaka-astig. And looking at the digital panel for this one, actually very modern, no? May kita natin yung ating RPM reading, the fuel gauge, the temperature, yung mga odo reading natin. Ayun, may built-in na voltmeter na rin. So, you can see that all the time kahit nagra-ride ka na. And then the clock. Actually, ito rin, pati yung ating real-time fuel consumption, may kita din natin. Ang maganda sa motor na to is that if you want to edit yung iyong interface, you have the option to do that. So, ito, papakita ko lang sa inyo, kapag, let's say, nighttime na, yan ay magiging screen mo. So, black light na siya. Or, ako, ang ginagawa ko na lang dyan, I just set it to auto. Ang ibig sabihin, kapag magiwanag, it will automatically give me the white screen, at kapag madilim na, it will automatically give me the black screen para hindi naman nakakasilaw. And then you can play around with a lot of settings pagdating dito sa information to. Ito, naalala nyo, nabanggit natin kanina sa braking system is meron tong traction control system. You have the option to turn it off or turn it on. Pero syempre, for safety, I would prefer to turn it on. Yan. Actually, maraming features ng motor na to, very usable. Isa pa, meron din itong tinatawag na automatic start and stop system. Ito siya. Ito naman, ang ginagawa nito is that kapag yan ay naka-on, ito, nasa A siya, at kapag huminto tayo sa traffic light or na-traffic tayo, kusang mamamatay yung engine niya. Mamamatay yung makina, as in it will shut down, huwag kang matataranta. Dahil
It's just the feature of the motorcycle working para mas makatipid ka sa gasolina. So, imbis na umaandar yung makina mo, naghihintay ka ng green light, nakapatay yung makina mo. Ang magic nun is kapag nag-throttle ka, no need to push the push start or anything like that. Kapag ikaw ay nag-throttle or nagsilinyador, automatic mag-on yung motor mo at aandar ka na. And ako kasi preferably, lalo na pag sumisingit sa traffic, ayoko na may ganun eh. Kasi pahinto-hinto ako. So, you have the option to turn that off. Pero sa mga long ride mo, minsan-minsan ka lang naman hihinto, makakatulong yun ng maigi pagdating sa fuel consumption mo. And that's the QJ Motor Fortress 160 under the Bristol Group. Eto na nga ba ang pinakahihintay ng marami, yung hindi ka mahal na motor pero jam-pack sa features, kasing lakas o di man mas malakas ang makina kaysa sa iba niyang mga katunggali. We'll see. And ano nga ba ang tingin niyo sa motor na to? I-comment nyo at pag-usapan natin yan. Gaya na sabi ko, para hindi ka mahuli sa mga motorcycle news, reviews, and updates, be sure to tune in sa lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. Abangan ang actual ride review natin kay Fortress 160 para mas solid yung impormasyon na makukuha nyo. Till your next video mga brother.